Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Cinco. Taong 1973. Probinsya ng Samar. Isa sa daan-daang katutubong pangkat ng Pilipinas, ang mga Negrito, na meron pang ibang katawagan, kagaya ng Ita, Agta, Mamanwa, at marami pang iba, na naninirahan sa iba't ibang dako ng bansa. Sila ang mga taong may tangkad na aabot lamang ng 4 na talampakan. May itim ang balat, pango ang ilong, makakapal ang mga labi, kulot na kulot ang mga buhok, at tanging kasuotan lamang ay tapis para sa mga kababaihan at bahag naman para sa mga kalalakihan. Nakatira ang mga ito sa lugar kung saan pwedeng mapagkunan ng pang-araw-araw na pagkain, katulad ng bundok na pwedeng mangaso, makakuha ng halaman at bungang kahoy, habang ang iba naman malapit sa ilog para makapangisda. Sa pagdaan ng panahon, naging tampok ng pangungutya ang pangkat dahil sa kanilang pisikal na kaanyuan. Hindi lilipas ang araw na hindi nakakadinig ng panghuhusga. Ito ay isa sa kinakaharap ni Karding, isang negritong mag-isang naninirahan sa yungib ng kagubatan. Hindi ito kailanman dumarayo sa nayon, sa takot na maging katawa-tawa sa paningin ng lahat. Nasa gubat lamang, ibinubuhos ang buong oras sa paghahanap ng makakain. Kung minsan naman, sa panahon ng tag-ani, sumusubok na makabili ng gulay sa mga magsasaka. Ngunit sa halip na makakuha, pinagtatawanan lamang ito. Aba, nandito ka na naman, ang bansot na si Kardeng. Makikisuyo ka ba ng gulay at prutas? Ano na ba ang ibibigay mong kabayaran? Noong huli nagdala ka lang ng 2 isda. Aba, kulang na kulang yon. Ang isda huhulihin mo lang ng ilang oras. Pero itong pagtatanim namin, buwan ang bibilangin. Sandali, ano ba yung nangangamoy? Ang dala mo bang karne? O ikaw na ilang taon nang walang ligo? Wika ni Mang Onyok. Napuno ng tawanan ang buong paligid. Lahat ng magsaka ay hindi mapigilang humagalpak ng tawa. Napayuko na lamang si Karding sa nararamdamang hiya. Hoy, Karding! Kung mangingisda ka lang naman sa ilog, o kung saan mangyamang tubig, bigyan mo naman ng kaunting oras ang sarili mo na makaligo. Daig mo pa yung isda sa sobrang lansa. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang ni isang tao rito sa nayon na nakikipagkaibigan sa'yo? Napakabaho mo kasi. Pangit na nga. Nangangamoy pa. Dagdag ni Aling Tinay. Kung ako sa'yo, huwag ka nang bumalik dito. Pagtatawanan ka lang namin. Paano ba naman? Hindi ka nga payaso pero nakakatawa yung itsura mo. Pandak, pango pa yung ilong, tapos sobrang itim. Minsan nga akala ko unggoy yung paparating. Ikaw lang pala. Dagdag naman ni Aling Asya. Lalong umingay ang paligid. Binalot ng katatawanan. Tahimik lamang si Karding. Naghihintay kung may magsasakang magbibigay ng kahit mangilan-ngilang piraso ng gulay o prutas. Ngunit lahat ng ito, nagsialisan dala ang mga naani.
Napabuntong hininga na lamang ito. Hinatid ng tanaw ang mga magsasaka. Naupo sa lilim ng puno at saka tinitigan ang dalang karne. Paanang nahuling usa. Sa kabilang banda naman, hindi maiwasang magtanong ng binatang nakasaksi sa pangyayari. Ito si Cinco, pamangkin ni Mang Ubeng na isa ring magsasaka. Bagong dating lamang nito sa lugar mula sa probinsyang kinalakhan. Uy Ninoy, ang lala pala ng mga tao rito sa inyo no. Grabe kung makahusga eh. Gusto lang naman makahingi ng pagkain ng lalaki. Kawawa naman siya. Nakaupo na lang sa tabi pagkatapos makatanggap ng panlalait. Wika ni Cinco sa pinsang si Ninoy. Kasalukuyang nagtatabas ng damo sa maliit na gulayan ng dalawa. Nasanay na lang ako sa ganyan. Wala namang bago eh. Pero tama din naman sila. Nakakatawa kaya yung itsura ni Carding. Hindi tuloy ako makapaniwala na merong ganyang tao rito sa mundo. Eh kung tayo pinagpala sa kagwapuhan, eh siya naman, pinagsaka ng kamalasan. Tugon ni Ninoy. Humagalpak pa ito ng tawa. Naihagis ni Cinco ang bitbit na gulok. Hindi naman natamaan dahil mabilis na nakailag si Ninoy. Hindi na lamang ito pinansin. Namitas ng iilang piraso ng talong at okra. Kumuha rin ng mangga at langka sa loob ng tahanan. Pagkatapos mailagay sa maliit na bilao. Dali-daling lumapit sa kinaroroonan ni Carding. Manong, meron po ako ditong iilang prutas. Pagtiyagaan nyo na lamang po. Kakaani lang kasi ng karamihan sa pananim namin eh. At naibenta na ni Tiyo sa bayan. Ito na lang po yung natira. Wika ni Cinco. Dali-dali naman tumayo ang katutubo. Tinanggap ang bilao sabay abot ng karne bilang pambayad. Nagtaka naman si Cinco dahil walang ideya kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi nakapagtanong dahil umalis kagad si Carding. Umuwi na lamang. Bit-bit ang karne habang naguguluhan. Mabuti. Nakayanan mong lumapit sa taong yun. Sobrang baho kaya nung katawan. Alam mo insan, pahamak yung kilos mong yan ha. Dahil sinimulan mo, paniguradong babalik si Carding para manghingi ulit. Ang bait mo kasi. Binigyan mo talaga. Sita ni Ninoy. Sa kanila binigay niya ako mas nagtataka eh. Para saan naman to? Bakit kailangan niyang magbigay ng ganito? Saang hayop ba to nagmula? Tanong ni Cinco. Kaninong usayan? Ganyan talaga si Carding. Kung gusto niya ng gulay at prutas o anumang produkto ng sakahan, nagdadala siya ng karne mula sa mga nahuling hayop bilang pambayad niya. Wala siyang pera kaya sa ganyang pamamaraan na lang. Ang tanong ko, ano ngayon ang gagawin mo sa karne na yan? Wika ni Ninoy. Napatitig si Cinco sa dalang karne. Sariwang-sariwa pa ito. Hindi na rin ng problema nang dumating ang tiyuhin. Tuwang-tuwa matapos makita ang binitbit na karne. Walang tanong-tanong na dinala sa kusina. Naayos na yung problema mo sa karne. Magkakaroon pa tayo ng masarap na ulam. Alam mo, magaling magluto si tatay kahit na anong karne pa yan. Mamitas ka na pala ng sili. Mas masarap yung kain kapag may maanghang. Bilisan mo na. Wika ni Ninoy. Naguguluhan ito sa biglaang pagbago ng salita ng pinsan. Kanina kulang na lamang sabihing itapon ang karne. Ngunit ngayon, nauna pang magpunta ng kusina. Habang nasa hapagkainan, hindi maiwasang magtanong muli ni Cinco. Sa puntong ito ang gustong marinig ay ang pananaw ng tiyuhin.
Tiyo Ubeng, bakit parang naging katatawanan ng mga magsasaka si Karding? Tao rin naman po siya. Hindi po ba? Kung mga panglait parang mababang uri ng nilalang. 5. Ganito talaga sa lugar na ito. Naiintindihan kong naninibago ka. Pero sana naman wag mong isipin na manghimasok ka. At tupagin mo na lang kung ano ang atin. Walang pakialam kumbaga. Itong ginawa mo ngayon palalampasin ko. Kasi gusto ko ring makakain ng ibang putahe. Sa susunod hindi na ako makakapayag ha. Tugon ni Tiyo Ubeng. Ngunit ang sagot nito, mas bumuhay ng kuryosidad ni Cinco. Tiyo, hindi po ba mas nararapat na tumulong sa pamamagitan ng pagsita? Yinuyura ka na nila yung pagkatao ni Karding. Wala namang ginagawang masama yung tao sa kanila. 5. Iba ang lugar na ito kumpara sa probinsyang kinalakhan mo. Dito naging normal na lamang ang ganong tagpo. Hindi kami magtataka dahil ayon na nga ang normal na gawain. At para malaman mo, hindi makakaligtas sa pangungutya at panghusga ng tao ang katutubong kagaya ni Karding. Kaya nga sa gubat na lang siya nanirahan. Doon sa yungib kung saan tahimik. Pagtatawanan lamang sa oras na bababa rito para makahingi ng gulay at prutas. Wala namang panghusga magaganap kung nasa yungib na lamang siya. Wika ni Tiyo Ubeng. Di ang ibig niyong sabihin, Tiyo. Sinasabi niyong si Karding pa ang may kasalanan kung bakit na nararanasan yung panghusga ng mga tao? Insan, alam mo, mas mainam na kumain ka na lang. Nakakawalang gana kumain kapag malamig eh. Wika ni Ninoy. Hindi na sumagot pa si Tiyo Ubeng. Tumahimik na lamang din si Cinco at inatupag ang pagkain. Paglipas ng mga oras, malalim na ang gabi. Ngunit dahil maliwanag ang bilog na buwan at hindi pa inaantok, napagpasyahan ni Cinco na tumambay muna sa bakuran. Siya lamang mag-isa dahil tulog na ang mga kasama sa tahanan. Sa mga unang sandali, kapayapaan lamang ng paligid ang meron. Ngunit nang sumunod pang mga minuto, napansin niya ang pag-alingasaw na matinding amoy. Binaliwala lamang ng una sa pag-aakalang lilipas din. Ngunit nang maramdaman ang kilabot na sinunda ng pag-angil, dali-daling pumasok ng tahanan si Cinco. Sumilip sa bintana upang malaman kung saan nagmula ang ingay. Hindi nagtagal. Nakita ang nilalang. Nasa tanang buhay ay unang beses pa lamang nakita. Gumapang ang malaaninong nilalang sa damuhan. Hindi maipaliwanag ni Cinco ang hatid nitong takot. Yung tipo na parang nasa likuran lamang gayong nasa labas naman ng nilalang. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa lumapit sa mga kabahayan. Malayo na, ngunit damang-dama pa rin niya ang kilabot. Ilang sandali pa, kumunot na lamang ang noo nang makita si Karding. May dala itong pana at palaso. Madaling makilala dahil sa maliit at pormahan na bahag lamang ang damit. Maingat itong pumesto at tinuon ng sandata sa direksyong titirahin. Nang makatansya, pinakawalan nito ang palaso. Ang kasunod na narinig ni Cinco ay ang paghiyaw ng nilalang. Ilang sandali pa, hinila ni Karding ang bangkay ng nilalang papunta sa kabundukan. Si Cinco na nakakita, hindi malaman kung ano ang iisipin. Kinabukasan nagulantang ang lahat nang makita ang mga bakas sa lupa. Nahawi ang mga damo dahil sa paghila ng nilalang kagabi. Walang nakakaalam sa nangyari maliban kay Cinco.
Nag-uusap-usap ang mga tao. Kinakabahan ito na baka may magtanong at madulas ang sariling dila. Tinay, nagmula sa tahanan mo ang bakas. May dugo pa nga eh. Wala ka bang nakita kagabi? Hindi ka man lang nakarinig ng kaluskos. Ang himbing naman ang tulog mo kung gano'n. Tanong ni Mang Onyok. Aba, malay ko kung ano yung nangyari. Madali naman sana akong magising kung may ingay. Pero kagabi wala talaga eh. Kayo ba? Pagkalapit lang yung mga bahay natin. Wala ba kayong narinig? Tinay, baka naman may kalokohan kang ginagawa nang hindi namin nalalaman. Kung ano man yan, tigil-tigilan mo ha. Hindi nakakatuwa. Tingnan mo nga yung bakas na yan. Parang nagmula sa hindi ordinaryong nilalang. Bago yan, unahin muna natin ang bansot na negritong si Kardeng. Oy, at saan ka na naman pupunta? Mangangaso ka na naman, ano? Doon ka sa malayo. Baka matipuhan mo ang mga alaga kong kambing. Yang hawak mong palaso. Baka sa sikmura mo tumagos. Doon ka na. Alis. Wika ni Mang Onyok nang makita si Karding. Kabababa lamang nito ng bundok. At kahit nasa kalayuan ay pinunakagad ng mapanghusgang magsasaka. Ay nako, anong hayop na naman kaya ang dadalhin ng taong yan? Kaya ang baho-baho. Kasi kung ano-ano yung kinakain, hindi na nga naliligo eh. O wag ka nang lumapit dito. Ayaw ka pa pero abot na dito yung amoy mo. Wika ni Aling Tinay. Oo nga naman. Ikain na ako sa oras na makalanghap na mabahong amoy. Sumisikip ang dibdib ko. Lumihis ka ng daan. Alis. Ang taong ito, pasaway eh. Perwisya talaga. Dagdag ni Aling Asya. Ang ibang magsasaka na nakikinig. Walang ibang ginawa kundi magtawanan. Si Karding sa kabilang banda. Dali-daling bumalik ng bundok. Base sa galawan, mukhang may gusto sanang sabihin sa mga tao ngunit dahil sa masasamang pakikitungo, hindi na lamang ginawa. Napabuntong hininga si Cinco at saka pumasok ng tahanan. Sumunod naman kagad si Tio Obeng nang may mapansin sa kilos ng pamangkin. Cinco, hindi naman sa pangingailam pero may gusto ka bang sabihin? Sa galaw mo kasi, parang may nalalamang ka tungkol sa nangyari. Meron ba? Hatin-atin lang naman eh. Diretsahang tanong ni Tio Obeng. Nagulat si Cinco sa tanong ng tiyuhin. Muling kinabahan. Ngunit madali ring nakahanap ng irarason. Wala naman po. Paano ko malalaman tulog na ako sa mga oras na may nangyari? Sadya lang hindi maganda yung gising ko kaya para akong wala sa wisyo kumilos. Pasensya na po kung nagdulot pa ako ng kalituhan sa galaw ko Tugon ni Cinco. Ay ganun ba? Akala ko kung ano na Kasi kung meron ka mang nalalaman, mas mabuting sabihin mo para malaman ng lahat kung ano nga ba ang nangyari. Ayun na nga ang sabi nila. Parang mula sa ibang nilalang yung natagpo ang bakas. Kung ganon, may iba pa palang dapat bantayan. May aswang na nga paminsan-minsang nanggugulo. Dagdag pa ang bagong nilalang. O siya, maiwan na muna kita. Wika ni Tio Obeng. Sa puntong ito dumoble ang kaba ni Cinco. Dahil ang nakita kagabi, ang sinabi nitong aswang. Nakakarinig na ito kahit doon pa sa pinanggalingang probinsya. Hindi lang inaasahan na sa paglipat sa tahanan ng tiyuhin ay aktwal na makakakita. Magpahanggang sa mga sandaling yun,
Sariwa pa din ang nararamdamang takot. Diyos ko, kagabi ko lang nakita pero ngayon, parang nasa harapan pa pero si Karding. Wika ni Cinco. Muling natahimik ang binata nang maalala ang ginawa ng katutubo kagabi. Malinaw na nabalikan sa isipan ang ginawang pagpana hanggang sa paghila ng halimaw. Hindi tuloy maiwasang maisip na alamin ang tunay nitong pagkatao. Nang magkaideya palihim siyang kumilos. Nang hapong din yon, inabangan ni Cinco si Karding. Sa taniman lamang naglilibot. Tumingin sa mga pananim habang hinihintay na lumitaw ang matanda. Ngunit gumabi na lamang ay hindi ito nagparamdam. Narinig pa mula sa usapan ng mga magsasaka na binugbog ni Mang Onyok gawa ng pagdali ng alagang kambing. Inakala nitong ligaw kaya tinira gamit ang palaso. Nahuli ito sa akto at walang pagdadalawang isip na sinaktan. Oh, huwag mong sabihing pupuntahan mo si Karding. Naku, insan ibang usapan na yan ha. Parang nagpapalit yung kalooban mo sa katutubong yun. Cinco, kung may gusto kang pagtuunan ng pansin, ibang tao na lang. Huwag nang si Karding. Bigla na lang lumitaw yan dito sa lugar namin eh. Walang nakakaalam kung saan talaga galing. Siya nga rin yung pinaghihinalaang gumagawa ng kalokohan dito. Hindi lang sa pagnanakaw ng bungang kahoy o pagdali sa mga hayop. Nasangkot yung pangalan niyan sa patayang naganap ilang taon na yung nakakalipas. Wala mang matibay na ebidensya, pero may nakapagsabi. Yun din yung dahilan. Kaya hindi kailanman pinakitunguhan na maganda ng mga taga rito. Kahit nga si tatay nag-iingat. Paalala ni Ninoy. Naguguluhan si Cinco na mga sandaling yon. Mabuting tao ang tingin niya sa katutubo. Hindi man pinagpala sa kagandahang pisikal. Malakas ang kutob na may mabuting kalooban. Dahil dito, mas lalong kursunadang malaman ang katotohanan. Nang tulog na ang mga kasama sa tahanan, maingat itong lumabas. Siniguradong walang ibang makakakita sa binabalak na pag-alis. Walang lingon-lingon na pinuntahan ng kagubatan at hinanap ang yungib kung saan nakatira si Karding. Bago niya ito matunton, isang pag-angil ang nadinig. Hindi na makakilos sa kinatatayuan na mapagtantong ingay yon ng isang aswang. Sunod na napansin ay ang paglipad ng mga palaso na kung saan-saan tumatama. Kamuntikan pa itong madali kung hindi napansin. Walang ibang naisip kundi ang binatang katutubo. Dahil ito lamang ang nakitang gumagamit ng ganong klase ng sandata. Nagtago si Cinco. Ilang sandali pa nasaksihan ang habulang naganap sa pagitan ng halimaw at si Karding. Dumadaing ang nilalang. May tumagos na palaso sa katawan. Mahina na ito at humandusay pagdating sa unahan. Minabuti ni Cinco na manahimik habang pinapanood ang buong kaganapan. Lumuhod sa harapan ng nakabulagtang aswang ang binata at may sinabing mga kataga na hindi niya maintindihan. Umabot ng ilang sandali ang ginawa. Pagkatapos ay pasimpleng hinila ang bangkay. Dali-dali namang sumunod si Cinco. Nakarating sa isang yungib. Doon huminto si Karding. Tumingin pa ito sa paligid bago nagpatuloy sa gagawin. Inalis nito ang nakatambak na mga sanga at dahon sa lupa kung saan may nakatagong hukay. Inihulog doon ang katawan ng aswang. Pagkatapos, naglabas ng maliit na bote. Hinipan ang lamang likido at saka ibinuhos sa bangkay. Ilang sandali pa,
Sinilaban nito. Habang sumisiklab ang malakas na apoy, nakaluhod sa gilid si Karding. Muling bumibigkas na mga kataga. Pakurap-kurap lamang si Cinco na nanonood sa hindi kalayuan. Sa puntong yon, mas natatakot ito sa binata kumpara sa tinugis nitong aswang. Hindi nagawang tapusin ang pagtingin sa kaganapan. Nagmamadali nang umalis sa lugar. Umuwi si Cinco na hindi mapalagay sa mga nakita. Kinabukasan, bumaba muli si Karding ng bundok upang makiusap ng iilang prutas. May dala itong karne, lamang loob. Matyagang naghihintay sa tabi kung meron bang magsasakang magbibigay. Samantala, tinitigan lamang ito ni Cinco. Sariwa pa rin sa alaala ang nasaksihang kaganapan. Magpasa hanggang ngayon dama pa rin ang takot. Nandyan na pala yung paborito mong negrito eh. Hindi mo ba lalapitan para bigyan ng gulay o prutas? Kahapon lang. Alalang-alala ka sa kanya tapos ngayon. Bakit parang natatakot ka na? Nanginginig ka pa oh. Wika ni Ninoy nang makita ang kinikilos ng pinsan. Hindi naman sa ganon, insan. Napaisip lang ako sa sinabi mo at ni Tiyo Obeng. Siguro, tama nga kayo na wag na lang pansinin si Karding. Di naman natin alam kung ano talaga siya eh. At saang lugar nagmula bago nakarating dito. Aba, nalunok mo siguro yung buto ng ampalaya kanina habang naghihiwa no? Bigla ba namang nagbago yung pagtingin mo kay Karding? Kulang na lang kasi. Kupkupin mo ito tapos inaayawan mo na ngayon. Mabuti na rin yung ganun para hindi ka na madamay sa panlalait ng taga rito. Kung kakaibiganin mo yan, paniguradong pagdidiskitahan ka rin. Wika ni Ninoy. Napabuntong hininga ang binata. Ngunit ang sinabi ng pinsan, hindi ito ang rason kung bakit piniling wag nang manghelam sa katutubo. Mas matimbang na dahilan ang nasaksihan sa nagdaang gabi. Natatakot sa posibleng mangyari kung mapapalapit dito. Maaalala lang ang binigkas na kataga. Kahit hindi naman naiintindihan, pakiramdam niya ay nagdudulot ng kasamaan ang sino mang matatamaan. Sa paglipas ng mga araw, wala pa rin nagbago sa takbo ng kaganapan. Katawa-tawa pa rin sa paningin ng lahat si Karding. Kung minsan pa ay nabubugbog dahil sa nagpupumilit makakuha ng gulay. Ngunit hindi ito gumagante. Hinahayaan lamang ang mga tao na saktan siya. Babaluktot lamang sa isang tabi. Tatanggapin ang anumang pamimisikal kapalit ang isang bunga o prutas. Nang tumagal, hindi na nakayanan ni Cinco ang pagmamaliit na mga kapitbahay sa katutubong negrito. Kaya't palihim na dumalaw sa yungib para magdala ng kaunting pagkain. Ginagawa niya sa mga oras na walang makakakita kahit si Karding. Hanggang sa isang gabi, nagulantang ang lahat ng may mapangahas na aswang na sumalakay sa lugar. Bagong silang na sanggol ng kapitbahay ang punteriya. Kahit marami ng taong tumataboy, hindi pa rin umaalis. Layon talagang makuha ang bata. Samantala, habang nagkakagulo na't lahat-lahat, namataan ni Cinco si Karding sa hindi kalayuan. Nagtatago sa mayayabong na halaman. Dala nito ang pana at palaso at may kung anong sinasambit. Kinilabutan si Cinco ngunit nang mapansin nanghihina ang aswang. Naunawaan nito ang kilos ng binatang katutubo. Ilang sandali pa, dahan-dahang umalis ang nilalang. Nagpunta sa kagubatan na siya namang sinunda ni Karding. Nang makatsyempo si Cinco, dali-daling sumunod sa kakawiyan.
Naligaw pa pagdating sa loob ng gubat. Hindi na makita kung saan nagpunta si Karding. Babalik na lang sana dahil kinikilabutan sa kadilimang bumabalot sa paligid. Nang madinig ang pag-angil, pinuntahan ang pinagmulan at mula doon ay nakita ang binatang katutubo. Paulit-ulit na pinapana ang nakahandusay na aswang hanggang sa maubusan ng palaso. Muling nasaksihan ni Cinco ang kilos ng binata kagaya noong nakaraang gabi. Hinila papunta sa yungib ang katawan ng halimaw. Inihulog sa nakahandang hukay. Binuhusan ng likido. Bumigkas na mga kataga pagkatapos silaban. Tahimik lamang itong nanonood sa hindi kalayuan. Naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi malaman kung ito ba ay isang ritual o ano. Makaraan lamang ang ilang sandali. Nakita niyang pumasok ng yungib si Karding. Naghintay ito kung kailan lalabas. Ngunit laking gulat ng paggalingon ay nasa harapan na niya ito. Sandali, hindi po ba pumasok kayo ng kuweba? Paano nandiyan na po kayo kagad? Hindi ka naman lumabas ulit ah. Tanong ni Cinco. May daanan sa kabila. Ano bang ginagawa ng katulad mo rito sa gubat? Hindi ka ba natatakot sa mga nilalang na nandito? Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ng katutubo. Napahugot ng hininga si Cinco sa kaba. Nanginginig habang nakatingin sa mga mata ng binatang katutubo. Napadaan lang naman ako. Aalis na rin ako ha. Alam kong nakita mo rin ang nangyari noong nakaraan. Hindi lang kita nasabihan dahil sa tindig mo. Ikaw yung tipo ng taong sasalilinin ng nakikitang kaganapan. Wika ni Karding. Hindi nakapagsalita si Cinco. Magaan man ang pakikitungo sa kanya ng binatang katutubo. Hindi pa rin maiwasang makaramdam ng takot sa hindi maipaliwanag na gawain ito. Lumakad na siya at pagkarating sa unahan ay muling lumingon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagtatanong. Teka, matanong ko lang Karding, sino ba talaga kayo? Anong klaseng tao ka? Napapatay mo yung mga aswang ng walang kahirap-hirap? Tanong ni Cinco. Mas mabuti nang wala kang alam bata. Umuwi ka na. Matipid na tugon ni Karding. Nginitian lamang si Cinco at tumalikod. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, hindi na nakita ng taga-nayon si Karding. Ilang beses nang nagpunta si Cinco sa yungib para sana magdala ng prutas ngunit wala ng tao roon. Ang sabi ng mga nakakita, umalis na ang binatang katutubo. Ayon din sa sabi-sabi, hahanap na ito ng bagong tirahan. Mas mainam yung ganon para naman makapagpahinga si Karding sa mga husga ng taga rito. Kahit inaayawan ko yung taong yon, kahit papano naaawa rin ako. Naging pulutan sa araw-araw na usapan Wika ni Tio Obeng. Sa kabilang banda naman, nahati ang damdamin ni Cinco. May bahaging nalulungkot sa biglaang pagkawala ng katutubo. May bahagi namang natuwa kagaya ng tiyuhin. Ipinagdarasal na lamang na kung saang dako man makarating si Karding, mapabubuti ang kalagayan. Sitwasyon na malayong malayo sa mapait na karanasan ng lugar. Ngunit palaisipan pa rin kay Cinco ang tungkol sa tunay na pagkatao nito. Lalo na sa hindi maipaliwanag na kilos ni Karding pagdating sa pagpuksa ng aswang. Wala itong kaide-ideya.
Ngunit magpasa hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang katutubong negrito na mananugis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Aya. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nakapagtapos ng kolehiyo si Aya bilang isang nurse. Paluwas na sana upang magtrabaho sa syudad nang biglang atakihin sa puso ang ama at tuluyang namatay. Nag-iisang anak lamang si Aya at matagal nang yumao ang ina. Dahil sa pagkamatay ng ama, naiwan kay Aya ang mga ari-arian. Kasama na rin ang negosyong punerarya. Bagamat naudlot ang mga planong makapagtrabaho sa syudad at tuparin ang pangarap na maging nurse, napagtanto ng dalaga na mas importanteng mapangalagaan ang naiwan ng ama dahil ito lamang ang alaalang natira sa kanya. Sa tulong ni Mang Digong, isang tapat na tagatulong ng ama noong nabubuhay pa ito, tinuruan niya si Aya kung ano at paano ginagawa ang mga gawain sa punerarya. Makalipas ang isang buwan, tuluyan ang natutunan ni Aya kung paano ihanda ang bangkay at ayusin ito hanggang sa huling pagkakita ng mga kamag-anak ng yumao. Lumipas ang panahon, tuluyan na itong naging bihasa sa trabaho. Marami siyang natuklasang istorya ng bawat bangkay na maaasikaso nila. Merong mga trahedya. Damang-dama ang sakit ng naiwang pamilya. Ngunit ang mas nakakalungkot para kay Aya, ang mga bangkay na walang pamilya na umaasikaso sa kanila. Naalala niya ang sarili dahil wala na itong mga kapatid o pamilyang malapit sa kanya. Baka kapag oras na niya, wala ring mag-aasikaso o malulungkot sa kanyang paglisan. Doon niya napagtanto na mag-isa na lamang pala siya sa buhay. Iha, abay, ano ba yung iniisip mo? Parang nawawala ka na sa sarili mo ha. Kailangan na nating matapos ang bangkay na ito. Meron pa tayong 3 natitirang susunod. Wika ni Mang Digong. Pasensya na ho ah. Tugon ni Aya. Dali-dali na nilang tinapos ang bangkay. Siya nga pala iha. Kailangan ko umuwi ng maaga mamaya. Karawang kasi ng anak ko. Bihira ko lang silang makita kaya kailangan ko makauwi kagad. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko naman kagad ang mga gawain ko para hindi ka na mahirapan mamaya. At ang mga hindi mo matatapos ngayon, bukas na lang natin itutuloy. Wika ni Mang Digong. Sige ho Mang Digong, kaya ko na po ito. Pakibati na lang po na maligayang kaarawan sa anak niyo ah. Tugon ni Aya. Tinapos na lamang ni Mang Digong ang mga gawain niya. At nang dumilim na, nagpaalam na ito kay Aya. O siya iha, mauuna na ako ha. Tumawag ka na lang kung meron kang kailangan. Wika ni Mang Digong. Naiwang mag-isa si Aya sa punerarya. Bagamat matagal na itong nandito at pamilyar na sa lugar simula pagkabata, meron pa rin konting takot si Aya dahil puno ng mga yumao ang lugar. Habang naglilinis ng mga kagamitan, nakarinig siya ng kalampag sa kabilang silid. Napatigil si Aya sa ginagawa at kumuha ito ng malaking pamalo. Iniisip na maaaring merong nanloob sa kanila.
Dahan-dahang binuksan ni Aya ang pintuan. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang isang malaking daga. Nagulat siya nung una at tuluyan niya itong pinalis. Natawa na lamang sa sarili dahil kung ano-ano na lamang ang iniisip. Merong bangkay na nakalapag sa mesa ng silid na yon. Inayos niya ito. Itinabi sa gilid ang mga braso. Tinignan muli ni Aya ang paligid bago tuluyang pinatay ang ilaw at sinara ang pinto. Bumalik si Aya sa tanggapan ng punerarya. Ipinagpatuloy ang paglilinis. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang kumislap ang mga ilaw. Kinabahan si Aya nang biglang kumulog ng napakalakas sabay bumuhos ang malakas na ulan. Mukhang hindi yata ako makakauwi kagad nito ha. Wika ni Aya sa sarili. Napagpasyahan ng dalagang hintayin na lamang tumila ang malakas na ulan. Naganap na lamang ito ng ibang gawain pampalipas oras. Bagamat tanggap na niya na nawala na ang ama, hindi niya maiwasang malungkot dahil mag-isa na lamang siya sa buhay. Paminsan-minsan, napapaniginipan niya ang ama na sinasabi nito na kahit hindi na sila magkasama sa pisikal na mundo, binabantayan pa rin siya nito. Naglinis na lamang ng mga kagamitan. Ayaw niyang alalahanin masyado ang ama dahil malulungkot lamang siya. Naayos na din niya ang mga muebles at nakapaglampaso na rin ng sahig. Ang natitirang gawain na lamang ay ang pagtapos sa pagsasaayos ng mga bangkay. Ngunit hindi kaya ni Aya na asikasuhin ang patay hanggat wala si Mang Digong. Dahil bukod sa natatakot siyang magkamali at masira ang bangkay, natatakot rin ito sa ideyang mag-isa lamang siya kasama ang patay. Hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan. Paminsan-minsan ay meron pa ring malalakas na kulog. Napag-isipan niyang asikasuhin na ang patay. Napagtanto niyang hindi habang buhay ay makakatulong niya si Mang Digong. Dahil matanda na rin ito at malapit na ring magretiro. Mabuti nang sanayin na niya ang sarili na gawin ang mga gawaing mag-isa. Meron pang 3 natitirang bangkay sa morgue ng punerarya. Napag-isipan niyang asikasuhin muna ang isa na nasa lamesa kanina. Pumasok na ito sa silid at naroon pa rin ang bangkay. Ngunit napatigil ang dalaga nang mapansin niya ang isang kamay nito. Nakalaylay sa dulo ng mesa. Wala namang tao sa lugar at imposible namang gumalaw ang bangkay. Sarado din ang mga bintana. Kaya imposibleng ginalaw ito ng hangin. Para hindi matakot, inisip na lamang niyang normal lamang itong pangyayari at hindi niya kailangang mabahala. Hinanda na niya ang mga kagamitan upang ihanda ang bangkay. Napaka-importanteng maayos ang paggagawa niya upang mapanatili ang ilusyon na natutulog lamang ang katawan. Makalipas ang ilang sandali at nasa kalagitnaan na siya ng proseso nang biglang kumulog ng napakalakas. Biglang nagsipatayan ang mga ilaw. Napatalon sa gulat si Aya nang makakita ng anino ng isang nakatayong tao at biglang bumukas muli ang mga ilaw. Wala na ang pinagmula ng anino sa pwesto kung saan niya ito nakita. Kaya naisip na lamang na lahat yon ay imahinasyon at tinatakot lamang niya ang sarili. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan ng kumalma si Aya. Nagpatuloy na ito sa gawain. Matapos lagyan ng pampaganda ang bangkay,
Handa na niya itong iligpit upang kunin ng kamag-anak bukas. Habang nililigpit ang katawan ng bangkay, nakaramdam ito ng kilos sa bandang likuran niya. Napatingin kaagad si Aya, ngunit wala naman itong nakita. Unti-unti na itong kinikilabutan, kaya binilisan na ng dalaga. Isinara na ang silid. Tumila na rin naman ng malakas na ulan at uuwi na rin siya. Kinabukasan, pagkapasok nito ay nakasalubong si Mang Digong. Kausap niya ang mga galit na parokyano. Iha, nasan ba ang bangkay na nasa mesa kagabi? Kanina pa hinahanap ng pamilya yun eh. Nagagalit na sila. Tanong ni Mang Digong. Inayos ko na ho yun, Mang Digong. Inilagay ko na po yun sa morgue. Nakaayos na yun pwede nang kunin ng kamag-anak. Tugon ni Aya. Kaya naman guminhawa ang kalooban ni Mang Digong. Pagkarating sa morgue, kinabahan si Aya nang hindi niya makita ang bangkay sa pinaglagyan nito kagabi. Ang tanging naroon na lamang ay katawan ng puno ng saging. Imposible. Ako mismo yung naglagay ng bangkay dito, Mang Digong. Wika ni Aya. Kitang-kita naman natin, Iha, na wala na dito yung bangkay. Naku ka talagang bata ka. Galit na yung mga kamag-anak nito. Tugon ni Mang Digong. Naku, Mang Digong, paano po ito? Sinisigurado ko po sa inyong inasikaso ko yung bangkay at nilagay ko ho rito. Kilala niyo naman po ko, Mang Digong. Kahit kailan ho hindi ako nagsisinungaling. Alam ko naman yun, Iha. Alam kong kahit kailan hindi ka nagsinungaling o hindi ginawa ng maayos ang trabaho mo. Naniniwala ako sa'yo. O siya, wag ka mag-alala. Gagawin ko ito ng paraan. Wika ni Mang Digong. Kumuha ito ng lagayan na merong abo. Kinausap na matanda ang mga kamag-anak. Nagsinungaling ito. At sinabing ipinakremate daw nila ito kaya yon ang binigay niya. Nagtalo pa sila Digong at kamag-anak. Ngunit kalaunan, umuwi na lamang ang kaanak ng bangkay. Iha, sa susunod ha, huwag ka na gumawa mag-isa. Kailangan merong magbantay sa mga bangkay. Baka kasi, balbal pala ang kumuha nun. Wika ni Mang Digong. Balbal? Ano naman ho yun, Mang Digong? Tanong ni Aya. Ang balbal ay mga nilalang na kumakain ng patay, Iha. Ayon sa mga kwento, matapos nitong kunin ang bangkay, pinapalitan niya ito ng ibang bagay at gamit ang mahika nito. Ang makikita ng mga tao ay bangkay ng yumao. Ngunit ilusyon lamang yon. Malalaman ninyong nakaalis na ang balbal kapag nakita nyo na ang tunay na anyo ng bangkay. Madalas ito ay katawan na ng puno. Pagpapaliwanag ni Mang Digong. Bagamat kailanman ay hindi nakita ni Aya ang anyo ng balbal, meron pa ring mga pangyayari kung saan merong bangkay pa ring nawawala. Dahil dito, napagpasyahan ni Aya na maglagay ng recorder upang makita kung meron ngang balbal o meron taong kumukuha talaga ng patay. Sa mga unang araw, walang nakukuhang anomalya ang recorder. At lumipas pa ang isang buwan. Napag-isipan na lamang ni Aya na ibaba na ito dahil magastos sa memorya. Hanggang sa isang gabi, kumuha na ito ng hagdan upang ibaba ang recorder. Nang biglang may kumalampag sa may morgue. Dali-dali itong pumunta doon at laking gulat niya.
Nang makita ang nakakakilabot na nilalang, hindi tao ang anyo nito. Napakahaba ng mga braso at kuko. Matalas ang dila at meron itong daladalang lagayan. Hindi maipaliwanag ni Aya ng maayos ang itsura nito. Para itong pinaghalong mga hayop. Napatakip rin sa ilong sa sobrang sangsang ng amoy. Kagad sumigaw si Aya ng napakalakas. Dali-dali namang tumakbo si Mang Digong. Umalis kagad ang nilalang bago nito tuluyang makuha ang bangkay. Gulat at takot si Aya sa nakita. Hindi niya inaasahan na personal niyang makikita ang nilalang. Mabuti na lamang ay madali lamang napaalis ang balbal. Kailangan lang merong magbabantay sa bangkay upang hindi ito tangkain ng nilalang. Simula ng araw na yon, kumuha sila ng gwardya para sa morgue. Noon iniisip ni Aya na ang mga yumao ang magbabantay sa naiwan nilang mahal sa buhay. Bagamat tayo, binabantayan ng mga patay. Ang patay din pala ay may kailangan ng tagabantay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.